Praise the Lord. It's a great privilege to come into your home today and share the great message of God. At salamat po pa sa Panginoon at magkakasama tayo ngayon sa ating online Sunday Healing and Divine Service. Samahan niyo po kami sa oras na ito at naniniwala po ako, God's presence will change your life. Amen? Yung presensya ng Diyos ang babago sa buhay natin. It will preserve your life and bring you to the places you have never imagined. Praise God. In behalf of the Perfect Church Worldwide Ministries, our Spiritual Director, Bishop Ross M. Nasuelo, ating Senior Pastor, Reverend Dr. Alex Nasuelo. This is Reverend Dr. Jay Nasuelo greeting you a blessed Sunday. Glory to God. Ang topic natin today is in God's presence. Sa presensya ng Panginoon. Alam niyo ba, isang araw, mga nakalipas na panahon, I just keep on asking God. For many years has passed, I'm asking the Lord, please show me heaven in a glimpse. Kasi may nabasa na ako sa Bible nung ako'y bata-bata sa Panginoon. Natanong ko sa Panginoon yan, Lord, ano meron pa sa Bible? I was been asking nung bata pa ako sa Panginoon. Sabi ko, pakita mo na lang, Lord, kahit sa dream o kahit sa vision, pwede na ako doon. More than doon sa sinabi ng Bible, kasi marami na sinabi ang Bible tungkol sa heaven. Pero Lord, sabi ko, ipakita mo pa, anong meron sa langit? I keep on inquiring the Lord. Okay? Para isang bata nagtatanong sa Diyos ng sagot sa mga bagay na hindi natin alam. And I seek God, the Lord, and one day the Lord answered me. Ang sabi lang sa akin ng Panginoon, Son, what is important? Ano ang mahalaga? Who is in heaven or what is in heaven? Ano mahalaga? Ano ang nasa langit o sino ang nasa langit? Alam nyo, I was stunned by the answer of the Lord. Nagulat ako. I repent to the Lord. Sabi ko, Lord, sorry Lord, ako ano tinatanong ko. And I come to realize, it is not the things in heaven that makes heaven beautiful. Hindi ang mga bagay na meron sa langit ang nagpapaganda sa langit. What makes heaven beautiful? It is God. Hallelujah. Diyos, His presence makes heaven beautiful. Amen? So God's presence make heaven the best place to live forever. Amen? Minsan doon ko natutunan sa Panginoon na hindi pala yung mga bagay na hindi natin alam tungkol sa langit, yung mga maaari natin makita doon, magandang lugar, yung umaapa, yung trono ng Panginoon, ang daming mga bagay. I just keep on asking God, but what the Lord has revealed to me, great things. It is what is important in heaven is not what we will see in heaven, but who is in heaven. Same today, we need God's presence to have the best sa buhay natin. Kailangan natin ang presensya ng Diyos. Amen. Parang buhay nito yung maging the best. Amen. Kung paano ang Diyos pinaganda niya ang langit. Amen. As God made heaven beautiful in His presence, He can also make our life. Kaya rin ng Diyos na pagandahin ang buhay natin dahil sa Kanyang presensya. Glory to God. Kaya sabi nga ng Psalms 84 verse 10, sabi ng psalmist, a single day in your courts is better than 1,000 anywhere else. Hallelujah. I would rather be a keeper in the house of my God than to live the good life in the homes of the wicked. Alam nyo, isang bagay ang na-realize ng isang psalmist na nagsulat nito. Nothing could be compared being in the presence of God. Wala nang pwedeng ikumpara pa sa presensya ng Diyos. Sabi nga niya I would be rather in God's presence. Mas gusto niya na sa presensya ng Diyos kaysa mamuhay ng 1,000 taon na hindi kasama ang Panginoon. Hallelujah. So sana ganun din ang ating puso. Amen. We have a longingness to the Lord. Amen. Sabi niya, mas willing siyang i-give up ang magandang buhay. Amen. Just to be a guard in the house of the Lord. Amen. Willing niyang iiwan ang lahat. Amen. Kahit maging gwardiya lang siya, gatekeeper siya ng house of our God, amen, para lang maranasan niya ang presensya ng Diyos. Kaya nga sa buhay natin, gusto ko lang makita ito. So the psalmist knew, there is something in the presence of God. Nakita ng psalmista yun. May nagsulat ng Psalms 84 na to, na willing niyang i-give up ang lahat just to be in the presence of God. So today, napaka-exciting ng ating pag-aaralan. We will learn the blessings
of God's presence in us. Yung blessings, yung pagpapala, ano ba meron ang Diyos? Presensya ng Diyos na umaapekto sa ating katawang, kaluluwa, at espiritu. Hallelujah! So today, grabe, excited ako mag-share sa inyo tungkol dito. And kunin nyo na yung pen nyo, yung notebook nyo, take some notes. Alam kong may gagawin ng Panginoon. Amen? This life will change for the glory of His holy name. Amen? I suggest kung pwede po sana i-share nyo ating mga video. You cannot share it immediately sa ating settings sa Premiere. Amen? You could go outside and i-click share. Doon lang natin pwede ma-share yan. Amen? So, share this broadcast to other para makapakinig yung itang mga mahal nating sa buhay. Pwede din kayo mag-mention ng friends nyo dyan sa comment sections. Amen? Para makita nila yan later on and they could hear the great news. The presence of God will change their life. Amen? And later, pwede rin kayo mag-put ng mga comments nyo dyan. Sulat nyo yung mga bagay na rini-reveal sa inyo ng Panginoon. And kung may mga prayer request kayo, sulat nyo po rin dyan and we will pray for it sa ating mga personal na panalangin. Praise God, let's start. Open po tayo ng Bible natin sa Exodus chapter 33, verse 12 hanggang 17. Okay. Exodus chapter 33, verse 12 hanggang 17. Sabi dito ng Panginoon, verse 12, sinabi ni Moises kay Yahweh, inuutos ninyo sa akin, pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Sabi ng Lord. Sabi ni Moises, ngunit hindi nyo sinasabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong, nalulugod po kayo sa akin. At kilalang-kilala niyo ako, kung ito'y totoo. Pinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak. Gawin para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Verse 14. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Verse 15. Sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po'y inyong kinalulugdan? Hallelujah! Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng bansa. Take note of that, sinabi ni Moses, malalaman ng ibang bansa na kami naiiba. Hallelujah! Verse 17, sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Kaya tiniling, napakaganda, verse 80, kaya hiniling ni Moises na ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Glory to God. Let's pray. Father God in heaven, maraming pong salamat sa biyaya mo. I pray na yung mga bagay na nais mong ituro today, I pray na samahan nyo kami. Holy Spirit, guide nyo kami. Na maramdaman namin yung masarap mong presensya, yung yakap mo, Lord, that will change our life and make our life different. And Lord, that we may enjoy the life here in earth with the presence of God. Thank you, Lord. Guide us in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen and amen. Hallelujah. May tanong ako sa inyo. What makes life different? Ano ba ang mga bagay na pwedeng sabihin natin ang buhay ay kakaiba sa iba? Alam nyo, tandaan nyo to, it's not money. Hindi pera. Amen? Ang magsasabing iba ka sa iba. That everyone has access to earn. Lahat ay may oportunidad na kumita at magkapera. Amen? Okay? Second, it's not experience. Minsan iba, syempre, magaling ako kaysa, to be honest, everyone can learn and have an experience. Take note of that. Third, it's not education. Bakit? Everyone has opportunity to study. Minsan, mas magaling ako sa iyo, nakapag-aral ako. No. I tell you, what makes life different. Alam nyo, bakit ang buhay iba sa iba? Tandaan po natin to. It is the presence of God that makes life different. Yung presensya ng Diyos. Amen? Yan ang nagsasabing iba ka. Hallelujah. It is God living in you. Yun ang mahalaga. Amen? It is God living in you and you are dwelling in God. Ikaw ay sa Panginoon at ang Diyos ay sa iyo. Alam nyo, that makes life different. Hallelujah. Alam nyo, taon, daming pinagkaksihan ng panahon. Okay? Lahat binuo sila para magkapera, pag-aral, magkaroon ng experience. Amen. Hindi ko naman sinasabi na wag nyo pa sana kami mistemperate. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga yan. Yes, they are important.
part ng buhay natin dito sa lupa. Pero take note, they have no eternal value. Amen? Anong gusto ko sabihin nun? You cannot bring them to heaven. Hindi mo sila madadala sa langit, yung tatlong bagay na yan. Amen? Yung pera, yung pinag-aralan, ang yung karangyaan, ang kagalingan. No. Amen? But the presence of God, ito napakasarap. Pag naandun ka sa presensya ng Lord, it will bring heaven into your life. Hallelujah. Na hindi ka pa lang sa lupa, you are living like heaven upon earth. Amen. And later on, dahil nasa presensya ka ng Diyos, matapos man ang buhay dito sa lupa, may langit na naghihintay sa iyo. Hallelujah. Glory to God. Kaya ngayon, we will talk about in God's presence, what are the blessings? What are the blessings in the presence of God? Ano ba mga biyaya sa presensya ng Panginoon? Hallelujah. Kaya tuloy natin sinabi doon kanina doon sa Psalms na pinag-aralan natin. Psalms 84 verse 11. Sabi nung psalmista, napakaganda. Sabi niya, "For the Lord is our sun and our shield. He gives us grace and glory. And the Lord will withhold no good things." Hindi magdadamot ang Diyos. Sabi niya, the Lord will withhold no good things for those who do what is right. Sabi ng verse 11. Kaya tandaan nyo, ano ba, what are the blessings, the presence of God? Balikan natin kwento doon sa Exodus 33. Sabi doon, in the presence of God, there is glory. Okay. Number 1, in the presence of God, there is glory. Pag sinabi natin glory, mga mahal kong takapakinig, glory is not about only honor. It's not about majesty. It's about splendor. Amen? Ang glory, it comes from the Hebrew word kabod. Ano ibig sabihin ng kabod? It means abundance. Hallelujah! Wealth. Hallelujah! And treasure. So it means glory is more than you could imagine. In other words, glory is the state of wholeness. Yung buo, yung glory, yun yung parting ikaw ay buo. Okay? At ang pagiging buo lamang ay matatagpuan lamang sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! So we need to take note of that. Na ang kabuuan, sabi niya, yung isa nakakarinig akong ganito, yung sabi niya, hinahanap ko pa ang aking sarili. Kapatid ko sa Panginoon, mahal kong takapakinig ngayon, hindi mo kayang hanapin ang sarili, malibang mahanap, lumapit ka sa Diyos at ipakita ng Diyos ang sarili niya sa iyo. Hallelujah! Because the wholeness, yung sabi yung parang hindi ka kompleto, nakakaramdam ka na, Pastor, hindi kompleto ang buhay ko. Something is missing. I tell you, the missing is God's presence. Hallelujah. That is the missing. Amen. Kaya kung hindi ka nakakaramdam ng kompletuhan, ang kailangan mo ay ang presensya ng Diyos. Alam nyo, it's very unfortunate na maraming tao ngayon ay confused. Amen. Confused sila sa real source ng glory. Saan ba matatagpo ng tunay na glory? Alam niyo, marami hinanap nila yan sa posisyon, kaya nagsisikap, nagtatrabaho. Hindi masama yan, pero it's not the real source of glory. Minsan, iba, pera, sometimes other fame, karangyaan. Pero later on, in their life, they failed. Amen? Nasayang lahat. Why? Dahil hinanap nila ang glory, hinukay nila ang glory in the wrong place, sa temporal na mga bagay. Na bagay na hindi ka dadalhin sa langit. Sabi nga ng 84 verse 11 ng Psalms 84 verse 11, the true source of the glory is God. Sabi nga, He is the giver. He gives us grace. Sabi nga ng scripture kanina sa Psalms 11, He gives us grace and glory. Hallelujah! So, ganun din tayo. Kung naghahanap tayong buhay natin kakaiba sa mundong ito, we need to seek God. And when we seek God and able to enter in His presence, and His presence dwell in us, that makes life different. Yun ang nagiging bagay na kakaiba sa buhay natin. Hallelujah! Kaya hindi yan usapang pera, hindi usapang kagapuhan, hindi usapang karangyaan, amen? Hindi usapan ng meron ka. Kaya ang pinakamasarap, sabi ko nga, meron ka nga sa buong mundo, pero wala kang Diyos, you're still nothing. Amen? Pero sa oras nito, wala ka man marami sa bagay nito sa mundong ito. Pero kung meron kang Diyos, ikaw na ang pinakamayaman sa lahat. Because that thing, that presence, will make your life different. Hallelujah! So it's getting exciting to share these great things. Katulad ni Moises. Alam niyo si Moises, inacknowledge niya yung need of God's presence sa kanilang journey. Hinanap niya, sabi niya, kailangan ko ang presensya ng Diyos.
Kaya as he faced God in Mount Sinai, sabi niya doon sa Exodus 33, binasa natin kanina, verse 15 to 16. Sabi niya, if you don't personally go with us, sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka sasama personal, sabi niya, don't make us leave this place. Wag mo na kaming paalisin, Lord. Hindi ka naman pala sasama, Lord. Sabi niya, how will anyone know that you look favorably on me? Paano makikita ng ibang tao na may pabor kami sa iyo? On me and your people, if you don't go with us. Yan ang sinabi ni Moises. Bakit niya sinasabi? Kasi sabi sa kanila ng Panginoon, hindi na ako sasama sa inyo. May sabi doon sa Exodus 33. Doon sa first part. Bakit? Kasi ang mga Israelita nagkasala sa Panginoon. Sumamba sila sa Diyos. Diyosan. Amen? Gumawa sila ng gintong baka. Amen? At yun ang sinamba nila. Ipinalit nila sa Panginoon. Kaya nagalit ako. Sabi niya, hindi na ako sasama sa inyong paglalakbay. Kayo na pumunta doon sa lupang pinangako ko. Amen? Hallelujah. Parang hirap na. No? Sabi niya, mauna na kayo. Sabi niya, hindi ko na kayo sasamahan doon. Pero alam, sabi ni Moises, Lord, kung hindi ka sasama sa amin, hindi na kami pupunta. Amen? Anong kwento? Mapunta kami doon kung wala ka. Alam nyo, Moises knew that without God's presence, they are helpless. Sana yan din ang ma-realize natin, mga mahal namin kakapakinig. Na kapag wala ang presensya ng Diyos, helpless tayo. Amen? He even plead, alam niyo, hiningi pa ni Moises, sabi niya, he even plead to God not to allow them to travel unless God's presence will accompany them. Hiningi niya yun. Sabi niya, huwag niyo na kaming paalisin, Lord, kung hindi ka sasama. Why? Because Moises saw God's presence as their glory. Sa dami ng bansa noong unang panahon na yun na mas makakapangyarihan sa Israel. Great nations like Egypt, isa lang ang alam ni Moises na pinagkaiba nila sa mga bansang ito. Alam niyo kano? Meron silang Diyos at kasama nila ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Sabi nga ng verse 16 doon sa Exodus 33, how will anyone know that you look favorably on me if you don't go with us? Tandaan po natin to. The presence of God is our glory. Yan ang state of wholeness natin. Kaya I challenge you, brother and sister, today. Sa panahon ng pandemic, hayaan natin mag-dwell tayo doon sa presensya ng Lord. Amen. Alam niyo, sa buhay na ito, we have a lot of battles. Madami natin hinaharap. Lalo na sa panahon ngayon, marami nangangailangan. May iba nangangailangan ng trabaho, iba nangangailangan ng pera. Minsan, iba ang daming iniisip, pile up ng mga bagay na harapin. Okay? Natandaan niyo to, we may fall in some battles. But with God, I am sure we will rise again because His presence is our strength. Ano man daanan nating degera at laban sa mundo, dito sa mundong ito, pagkasama natin ang Panginoon, naniniwala ko, hindi tayo kayang pabaksakin yan. Maaring lumuhod ka, mapaluhod ka sa dami ng dinadaanan mo, pero babangon ka ulit at sa presensya ng Diyos, palalakisin ka niya. His presence is our strength. His presence is the assurance of our glory. Yan ang assurance na isang araw itatanyag ka ng Panginoon. At ang presensya ng Panginoon is the sign, is the symbol of our victory. Hallelujah. Kasama mo lang ang Diyos, alam kong tagumpay na tayo. Alam niyo, mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Yan ang araw na pagkamitiin natin. Sa lahat ng parte ng buhay nito, yan ang pagkamitiin. Ba't tayo nagpe-pray? Ba't tayo nagbabasa? Kasi gusto natin pumasok sa presensya ng Diyos. We like to be in the presence of God. Amen? So we are excited every day. Kaya sabi ka ni Moises, sabi niya sa verse 16, for your presence among us sets your people and me apart from all other people on earth. Sabi nga sa Tagalog yan, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami iyong kinalugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng bansa. That makes difference. The presence of God makes us difference. Amen. And the Moses declared the presence of God made them different. Anong pinakaiba ni Moises at Israel sa ibang bansa? It is God's presence. Hallelujah. So there is glory in the presence of God. Kaya nga, many people ngayon, gusto nila kakaibang buhay. Kaya nagsisikap, hindi na masama yan. They want to stand tall more than any others. Gusto nila, mas tinitingala sila ng iba, mas lamang sa iba. Kaya they try many ways to be different.
Amen. Iba, aral ng aral hanggang maging patong-patong ng mga doktor. Hindi masama yan. Blessing yan. Iba na magsisika para dumami ng dumami ang pera. Amen. At tingalain ng iba mga mahal niya sa buhay. Mga taong kakilala sa niya. They want to be on top. Amen. Kahit minsan pa nga, may iba mga tao, kahit may maapakan ng buhay, basta nasa tuktok. May iba naman, nagyayabang, kahit wala namang iyayabang, basta lang, iba lang ang buhay. Pero I tell you, kahit anong gawin mo, it's only God's presence. It's only God's presence will make us different and glorious here in earth. Kaya nga gusto mong umangat ang buhay dito, hanapin mo ang Diyos at ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. Hallelujah! Kaya nga yung glory, tandaan nyo to. If you will spell glory, you cannot spell glory without G. Di ba? G-L-O-R-Y. You cannot spell glory without G. At minsan, ang G na yan, okay, many thought it stands with gold. Kala nila yung G na yung gold. So they seek treasure money. Pero isang araw, ang pera nawawala, nauubos. Many thoughts that is glamour. That's another G. They seek fame and honor. Nahanap nila yung maangat sa karangya, kilala. Kaya hinahanap nila na maging sikat. Okay? Kala nila yan yung source ng glory. Many thought it is girls or guys. Kaya letter G pa rin yan. Girls or guys. Kaya naghahanap sila ng people with power. Yung connection. Naghahanap sila ng mga tao, lalaki, babae na may connection. That they will be different. Amen. Nalala ko nga nung ako'y high school, hindi naman ako gupuhang lalaki. Amen. Pero sa biyaya ng Diyos ang ginagawa ko, dumidikit lang ko sa mga gwapo para gumwapo rin ako. Hallelujah. Alam niyo, style yan eh. Pero sometimes akala natin yung glory doon nakikita eh. It's about gold, glamour, girls or girls. Pero alam niyo, isang araw, I just realized that all those things will never stand. It will soon fade. Mawawala lahat yan. And the true G, which could stand the test of time, yung tunay na G, doon sa glory na yun, na could stand the test of time, and could stand and bring you to be different, is the word G, the word God. Only God, amen, who can give you the true glory, amen. There's no true glory without God. Kaya yung G doon sa glory, it's not about gold, it's not about glamour, it's not girls or guys, it's about God. So if you want glory, your life to be different, you seek God, seek to enter His presence, and your life will be different again. Hallelujah! Kaya nga, si Moises, nung siya ay bumaba sa Mount Sinai, dala-dala niya, balikan lang natin kwento doon sa Exodus 34, dala-dala niya yung 2 tablets ng testimony. Okay? Hindi niya napansin yung mukha niya. Nag-glow-glow. Hallelujah! Amen? He did not notice that his skin, yung skin na kanyang face showed, yung para bang nagliliwanag, amen? And it sent forth beams of light. Because he had spoken to the Lord. Ayun, nakita ng people yung nakita ng mga tao, yung mga Israelita, yung radius ng face ni Moises sa Exodus 34 yan, verse 29. Nakita nila yung presensya ng Diyos sa mukha ni Moises, nagniningning. Kaya nga tinakpan ni Moises sa kanyang mukha, natatakot ang mga tao. Pero alam nyo, God's presence made Moises different. Ang presensya ng Diyos ang nag-angat kay Moises to be a leader of Israel. So as we stay in the presence of God, God's glory can be surely seen in our life. Yung glory ng Diyos makikita sa atin. Amen? Tandaan po natin yan. Mag-dwell tayo sa presensya. Pumasok tayo sa presensya. Seek God in our life. Amen? And God's glory will be seen. Amen? Nakikita nila yung ningning ng Diyos sa buhay natin. You don't need to speak because His presence makes us different. Kaya let us seek God's presence today and experience the glory of God in our life. Tandaan po natin ito, without God's presence, you cannot be different. It is God's presence that makes us different. You are glorious and you can stand in the name of Jesus. Hallelujah! That's number 1. The blessing of the presence of God is number 1. The blessings in the presence of God is number 1. In the presence of God, there is glory. Number 2. Sa Exodus 16, talon tayo, balik tayo. Amen. Okay, kanina sa 33. Sabi niya, in the presence of God, there is preservation. Take note of this. Kanina, glory. Ngayon, preservation. Alam niyo, pag sinabing preserve is yung state of being whole. Kanina, yung glory is state of wholeness. Buo. Ngayon naman, preserve is being whole even in a long period of time.
So kanina, binuo ka ng Diyos. Ngayon, gusto ng Diyos, buo ka ng matagal na panahon, even eternal. Amen? So that is the meaning of preserve. So, kaya sa buhay natin, if you want yung food mo ma-preserve and not to be spoiled, hindi mapanis o masira, mabulok, we need it to be preserved. Alam naman natin yan. So, one way to keep it preserved, we put some preservatives. Okay, lalagyan natin, nung unang panahon, lagyan nila ng asin. Okay, para ma-preserve. Kaya meron tayong, kung alam nyo ito, mga burong pagkain. Masarap din yan kung sa mga kumakain yan. Amen? I taste some of it at masarap. Amen? Mukhang panis pero masarap. Okay? They put salt. Okay? Yung mga salted fish na binuro na may kasamang kanin. Okay? Iba naman sugar. Okay? Yung mga binurong mga jam. Okay? Mga prutas na nilagyan ng sugar. Naburo sila doon. And other naman, nilagyan naman ng chemical. Yung mga mahihilig sa tosino, lagyan minsan nila ng mga salitre para tumagal. So, alam nyo, they place, at pagkatapos yan, nilalagay nila yan sa nice place para ma-store, hindi mabulok, at okay, maganda ang pagkaka-ferment. That is how they preserve. Alam nyo, same din yan sa buhay. To preserve our life, we need a preservative. This is very crucial, mga kapatid ko sa Panginoon. Makinig po tayo dito. If you need your life to be preserved, you need a preservative. And the best preservative ng buhay na ito is Jesus. Take note of that. The best preservative ng buhay natin ay si Jesus. He died on the cross to cleanse us and bring us to a life and life in abundance. And the best place to store this life na binago at inayos ng Diyos, ni Jesus, it is in the presence of God. Hallelujah! The blessed place to store this life is in the presence of God. Hallelujah! Sarap pakinggan nun. Kaya imagine, your life is in the state of wholeness, even in the long period of time. Magandang balita yun. It is something we should deeply desire. Amen? Kalam nyo, kung nabasa nyo yung kwento dyan sa Exodus 16, it's about the story of manna in heaven. Yung pagkain bumabaksak mula sa langit na hindi alam kung anong tawag, kaya nga manna ang tawag sa kanya. Amen, yun eh. So, we may have read it many times, pero one time the Lord has opened something, this story na yun, that encouraged me to seek Him more. Amen? Katulad doon sa, balikan lang natin yan para magkaroon tayo ng idea. Sa Exodus 16, yung whole community ng Israel, nag-complain sila for food. Lord, walang pagkain. Lord, pagkain. Mabuti pa doon sa Egypt, kahit katulong kami doon, may pagkain na masarap. Kita nyo, isa minsan mga mentality natin eh. Okay, ng slave, makakain lang. Wow. Amen. Pinalaya ka na ng Diyos, di ka mag-thank you. Okay? Please. Okay? Kaya sabi niya, they ask for meat, they ask for bread to eat. So, mabait naman ng Panginoon sa Exodus 16 verse 4. So, God said to Moses, look, I am going to rain down food from heaven. Uulan ng pagkain for you. Hallelujah. Invite ng Diyos, no? Complain ka, sasagot ng Diyos. Amen? Each day, the people can go out and pick as much food as they need for the day. So, pwede pumulot daw mga tao ng pagkain mula sa lang. Pero everyday sila mamumulot. Hindi pwedeng ipunin. Okay, so amazing na, may free food from heaven. No service charge. May free delivery pa sa langit. Ganyan kakapangyarihan ng Panginoon. Okay, pasinin nyo. In the evening, magpapadala ang Diyos ng quail. Dadaan sa kanila, amen? Cocover ang buong camp, okay? Para may pagkain silang karne. In the morning, may babaksak na ang term nila, flaky substance, okay? Or fine as frost blanket the ground. Parang something na kakaiba, mahirap ipaliwanag. Pero tinawag nilang yung manna, okay? Parang yan yung pagkain nila. So, in order ni Moises, na kukuha sila ng manna, amen? Okay, every morning. Okay? Yan ang utos sa kanila ni Moises. They should that kept manna until morning. But, ibig sabihin, pag namulot sila ngayon, hindi pwedeng ipunin niya at hanggang kinabukasan, yun ulit. Hindi. Yun lang, maghapon lang. Okay, kung isang araw lang yun, hindi pwedeng umabot ng hapon. Bakit? Kasi pag inabot ito ng kinabukasan, kasi ninyo, yung manna, sabi ni Moises, magkakaroon ng uod. There will be full of maggots at mangangamoy ng mabaho. See? Pero in relation to this, alam nyo, yung mga Israelita, kahit sinabihan ni Moises na huwag nyo pa natatilin hanggang bukas yung mana, dapat maubos na yan, dahil bukas may panibago ulit provision ng Diyos. Nag-iipon pa rin itong mga Israelita, kaya hindi sila sumusunod sa Panginoon. In relation to us, alam nyo, take note of this, disobedience makes life spoiled.
Yung hindi pagsunod sa Diyos, amen, yan ang naninira ng buhay. So if you want your life to be preserved, you need to obey God. Take note of that. Okay, balik tayo doon sa mana. Si Moises, in-order niya ulit. Doon sa ika-6th day, 6 and 7, kasi 7th day pahinga. Sa 6th day, sabi niya, kumuha kayo ng twice as many. Okay, nung kinukuha nyo nung mga nakaraan para may kakainin kayo sa 7th day kasi bawal kayo lumabas. Kasi complete rest ang next day. So, yung papansinin nakakagulat doon sa verse 22 and 23 ng Exodus 16, magulat kayo, kumuha sila ng twice ng dami para may pagkain sila kinabukasan, hindi nabulok. Grabe, no? Kasi kapag sumusunod ka sa Panginoon, yun na nagpe-preserve ng buhay. Hindi nabubulok ang buhay pag sumusunod sa Diyos. Kaya pag sinabi ng Diyos, gawin mo to, gawin mo yan. Amen? Okay, pasinin niya. So, ito yung twist part. Sabi ng Panginoon kay Moises, okay, Moises, kumuha ka ng jar sa Exodus 16, verse 33 and 34, basahin ka na lang. Get a jar and fill it with 2 quarts of manna. Kumuha ka ng lagyan ng jar, punuin mo ng 2 quarts na manna. Then put in the secret place before the Lord to preserve it. Take note of the word. To preserve it for all future generation. Para malaman ng ibang henerasyon, preserve natin. Lagay mo secret. Sa ilalagay, Aaron did as the Lord has commanded Moses. He eventually placed it in the Ark of the Covenant in front of the stone tables. Okay, yun yung 10 Commandments inscribed with the terms of the covenant. Kasi saan daw linagay yung manna? Sa jar? Doon sa Ark of the Covenant. Ano yung Ark of the Covenant? That is the symbol of God's presence. Okay, pasinin nyo. Ordinary days, this is the twist. Sa ordinary days, as the Lord commanded, yung manna nabubulok kinabukasan. Paano na-preserve ni Moises yung manna for future generations? I-order niya na ilagay yan sa jar, yung manna, at linagay sa presensya ng Panginoon. Kaya take note of this. In other words, the place wherein we could be preserved is in the presence of God. Kaya ang buhay, para ang buhay ma-preserve, kailangan doon tayo sa presensya ng Diyos. So, in God's presence, there is preservation. Kaya ang buhay natin, gusto natin hindi nawawasak, hindi nasisira. Amen? Amen? Pasok tayo sa presensya ng Diyos. Alam niyo, madalas naninira lang naman ang buhay, kasalanan. Amen? Kasalanan. So if you want your life to stay whole, good, fresh, stay in the presence of God. Because in the presence of God, there is rest. In the presence of God, there is peace. In the presence of God, there is favor. Hallelujah. Alam nyo, maraming bagay na pwede magwasak ng buhay na ito. Kaya nga, manalagay yung presensya ng Diyos. Alam nyo, kasalanan will always be looking for path to enter sa buhay natin para manira. Maraming tukso. Amen? Amen? Maraming tukso. Okay, si Satanas din has never stopped searching for tricks to deceive us. Naghahanap din ng paraan si Satanas para malaglag ka sa mga bitag niya, para magkasala ka. Pero alam nyo, ito lang sikreto niya. As we stay in the presence of God, habang nag-i-stay ka doon sa presensya doon, okay, your life will be surely preserved. Because the presence of God will make our lives pure. Amen? It will make us pure. Amen? We may not be perfect. Hindi tayo perfecto, totoo yun. But in the presence of God, sin cannot creep into our life too long. Yung kasalanan, pag nandun ka sa presensya na yung kasalanan, hindi pwede malagi na matagal sa buhay mo na hindi mo namamalayan. Because in the presence of God, sasabihan ka ng Diyos na meron kang maling ginawa sa Kanya. Amen? Minsan, di ko makalimutan. Minsan, ako'y na-invite sa kainan. Okay, sabi, at sila nag-usap tungkol sa isang pastor. Ako, wala naman ako may comment. Kaya yung pinag-usapan nila, negatibo. O kaya tatanungin nila, Pastor, tama ba ito? Tama ba yan? I cannot explain a lot. Amen? Kasi alam ko mali yun eh. But alam nyo, nung ako'y umuwi na sa bahay at ako'y nanalangin, sabi ng Panginoon, sa mga ganyang sitwasyon, dapat hindi ka nakikisali. Kasi yan ay kasalanan. See? When you are faced with that kind of sin, when you enter in the presence of God, the Lord will speak to you about those things. Kaya nga, the presence of God will preserve you from sin, from sinning. Amen? Kaya nga, alam nyo, sa buhay natin ito, same, if God can preserve manna, to be a testimony of His loving kindness for all generations to come. Ano pa kaya ang buhay natin na mahal ng Diyos, na ibinigay ng Diyos sa Kanyang bugtong na anak na si Jesus? What more? He is more willing, amen, to
to preserve this life. Amen? We are more than manna. God is the preserver of life. And with God, we can stay fresh at the same time best even in old age. I always believe this. We can live long and finish this life too. Katulad si Moises. Sabi ng Deuteronomy 34 verse 7, Moises was 120 years old when he died. Okay, grabe no. 120 years old when he died. His eyes was not dim. Hindi naglabo kanyang mata. Nor his natural force abated. Hindi siya nanghina. Sabi ng Deuteronomy 34 verse 7, Amplified Version. Pansinin nyo to, this is very important. Yung presensya ng Diyos affects the physical body of Moises. Not only spiritual life ni Moises, na akala diba, yung presensya ng Diyos, mag-aayos lang ng spirit. No, it will affect our physical body. And pansinin nyo si Moises, kaya namatay siya, he died fresh. Hallelujah. Amen. At best, even in 120, hindi naglaba mata, hindi nanghina ang katawan. Para lang siyang lumipat ng address. Dito sa lupa, lumipat sa langit. That's how he died. Grabe. It affects his physical. Same with us. If you want this body to be healed, to be strong, to be blessed, this physical body, kaya hindi sakitin, palaging malusog, we could walk in the divine health. We can walk it by being in the presence of God, by praying and studying His Word, living according His will. This life will change. This life can be different. Amen. Hallelujah. Can take note of this. Number one, what is the blessing of God's presence? Number one, in God's presence, there's glory. Number two, in God's presence, there is preservation. And number three, sa Numbers chapter 17, take note of niyo yung verse na yan. Yung chapter na, Numbers chapter 17. In God's presence, there is life. Sa presensya ng Diyos, doon ang buhay. Alam niyo, maraming buhay nang winasak ni Satanas. Bakit? Sa paanong paraan, Pastor? By having wrong decisions and wrong actions. Dami. Amen? Okay? I have seen it happening to others. It really hurts me a lot. Pag nakikita ko yung mga mahal mo sa buhay, mga taong kakilala mo, kinain ng kasalanan. Amen? Sa simpleng bagay, nasira ang pamilya, nasira ang buhay, nasira ang ministry. They were all knocked down beyond recovery. Okay? Sabi ko nga, they are like dead where there is no hope. Pero alam nyo, sa Diyos may good news. There is hope. Ano man ang pagkabaksak mo, gaano man kakarumi ng mga nakaraang panahon, kapag ikaw ay nasa Panginoon, amen, there is hope. Amen? May pag-asa. Grabe. So, life seems dry and dead. Okay? It can rise again. Kung ang buhay parang patay na at tuyong-tuyo, alam nyo, kayang bangunin ng Panginoon yan. It becomes beautiful and fruitful beyond you could imagine. Kaya ng Lord pagandahin po ulit ang buhay na ito. Kung buhay mo ngayon, feeling mo wasak na sa dami ng kapal. Pasensya na sa word. Kapalpakan na nagawa natin sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Alam nyo, kaya pang paguhin ng Diyos. Okay? There is secret that the Lord had taught me for many years. Okay? Sa buhay na ito, tandaan nyo to, you may have read this scripture paulit-ulit. Pero alam nyo, napakaganda yung revelasyon ng Lord dito sa number 17. Na kahit ang buhay mo wasak na, patay na, walang buhay, walang saysay, kayang buhayin ng Diyos yan. Hallelujah. Kaya balikan natin sa number 17. Nagkaroon ng leadership power struggle na nangyari doon sa panahon ng Israel, ng Israel, ni Aaron at ni Moises. Nagkaroon ng struggle dyan. Yung mga leaders, nag-question nila yung credibility ng leadership ni Aaron at ni Moises. So the Lord told Moses to tell the people of Israel to bring 12 wooden staff. Kaya sabi niya, sige, nagkakagulo kayo. Kaya kung magdala kayo ng mga wooden staff nyo, 12. Okay, para malaman nyo. Okay, one of each leaders, yung ancestral leaders, nagdala sila sa kanilang mga tribe, nagdala sila ng kanilang mga stick lahat. Okay? At in order nila, nasulatan yan, in-inscribe nila yung kanilang leader's name do sa staff. Sinulat nila yung pangalan nila. At it is placed in the tabernacle in front of the covenant, Ark of the Covenant, sabi ng verses 1 to 4 ng number 17. So nilagay nila sa presensya ng Diyos, yung kanilang mga tungkod. Hallelujah. Pasinin niya, hindi tayo mag-focus how leadership problem were solved. Hindi natin pag-uusapan yung kung paano resolve yung leadership issue. But gusto kong kayong mag-focus doon sa 12 wooden staff. Doon sa tungkod na 12. Okay, pansinin niyo.
Ang tungkod, take note of it, tuyo na yan. Kasi hindi pwedeng sariwa. Dapat tuyo yan para matigas. Take note yan, that's number 1. Number 2, yung tungkod na yan, that is a dead piece of tree. Okay, patay na yan. Hindi, patay na yung tungkod na yan. Okay, galing yan sa isang puno. Okay, use yan para i-support yung ating katawan. In other words, okay, yung staff na yan was used by leaders, okay, has no life to produce by itself. Yung mga ginagamit nila yan, wala nang buhay yan. Yung mga tungkod na yan, patay na lahat. Pero sabi ng Panginoon, kasi na-take note of this, kinapakaganda to sa Numbers 11, Moses placed the staffs in the Lord's presence. Okay, linagay ni Moses yung staff doon sa presensya ng Panginoon in the tabernacle of the covenant. Okay. When he went into the tabernacle of the covenant the next day, pansinan nyo, nilagay niya yung mga tungkol sa presensya ng Diyos. Nung bumalik si Moses kinabukasan, kaya he found out that Aaron's staff, yung tungkol ni Aaron, ni Aaron, representing the tribe of Levi, pansinin nyo, had sprouted, budded, blossom, and produces ripe almond. Hallelujah! Ano yung nangyari? Nagkaroon na ng sprout, nagbudded, nagkaroon ng bulaklak, at nagkaroon ng bunga. Grabe, hallelujah. What happened to sa Aaron's staff? Okay, nabuhay. Amen? Nagkaroon ng sprout, nagkaroon ng dahon, nagkaroon ng bulaklak, at nagkaroon ng bunga. So it means miracle. Okay, nangyari ang isang himala, a dead branch comes to life. Bakit nabuhay yung tungkod ni Aaron? Dahil sa presensya ng Panginoon. Alam nyo, great revelation siya na tinuro sa akin ng Lord yun. In the presence of God, there is life and fruitfulness. Kung gusto mo ang buhay mo gumanda, maging magbunga, pasok ka sa presensya ng Diyos. Amen? Imagine niyo yun. A dead piece of rock. Patay na. Natungkod. Ano yun? Nagkaroon ng dahon, nagkaroon ng bulaklak, nagkaroon ng bunga in one night. It surpasses the law of life. The law of earth, amen? Yung batas ng lupa, natural law, it overpass. Kaya sinurpass ng Panginoon. A branch detached from the tree could not bear fruit. Kahit kayo, kumukay na sanga dyan, putulin yan, hindi na bubunga yan. Amen? But in God's presence, tandaan nyo, katulad sa nangyari to, nabuhay na muli. Amen? Yung patay na tungkod, nagkaroon ng buhay, purihin ng Diyos. Ano tinuturo ng Panginoon sa atin ngayon? Same in our life. Kung sa tingin mo, ang buhay mo ay patay na, wala nang pag-asa sa dami ng kamalian, kapalpakan na gawa mo, I tell you, it's time to seek God. It's time to stay in the presence. Kapag pumasok ka sa presensya ng Lord, God can revive you. Amen? God can change you. Amen? It turns your misery to miracles. Kayang baguhin ng Diyos yan. Yung pangit na buhay, gawin ng Diyos na isang himala. Amen? It can change your trials into triumph. Yung mga pagsubok mo, maging tagumpay mo. And bring darkness to life. Yung kadiliman, magkaroon ng liwanag. There is life in the presence of God. Amen? Kaya nga, if you ask me, doon sa 12 steps, 12 yun eh. Diba? 12 steps. Pastor, bakit kay Aaron lang yung nagkaroon ng bud? Ba't yung 11 hindi? Okay, tandaan nyo to. Because life only flows to those who are sincerely seek God despite of their imperfection. Yung 11 nagre-rebelde sila sa Diyos. Nagre-rebelde sila sa mga leaders nila. Kaya yun ang naging issue, hindi nabuhay. Pero si Aaron, yung kanyang staff, he was in the Lord. Because nandun siya sa Panginoon, nagkaroon ng buhay yung kanyang tungkod. Because Aaron and Moses were sincerely serving God despite ng kanilang imperfection. Tao sila, hindi sila perfecto. Pero the Lord honored them. Kaya ngayon, mga kapatid ko sa Lord, don't lose hope. Huwag ka mawalang pag-asa. You may not see light in your path today. Hindi mo makita ang liwanag sa daan mo. But I encourage you, stay in God's presence. Pasok ka sa presensya ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos, nandun lang ang buhay. Your life will live again. Amen? Alam niyo, bumago lang ng buhay ko ang Diyos. Sino ba naman tayo? Kilala mo sarili mo. Amen? If you have accepted Jesus, kilala mo sarili mo.
At tingnan mo sarili mo ngayon kung gaano na binago ng Diyos. That is the result of God's presence in your life. Sino ba ako dati? Amen. Inuusig ko lang naman yung pastor ko. Tinatakasan ko lang din naman yung pastor ko. But now, ano na ginagawa ko ngayon? I am preaching the gospel. Yung bagay na inaayawan ko dati, ginagawa ko na ngayon. Because God's presence changed me. Glory to God. Hallelujah. I'm not saying this to be proud of, but I'm saying this that Jesus makes my life different because of the presence of God. Amen? Your life will become beautiful again. Kaya nga in life, in God's presence, your life will be useful again. Kaya I challenge you, the Lord is challenging us. Seek God, stay in His presence, miracle will happen, and your life will never be the same again. Hallelujah! Receive it in the name of Jesus. Kaya bilang pangwakas, tatlo yan. In God's presence, what are the blessings in the presence of God? Number 1, in God's presence, there's glory. Number 2, in God's presence, there's preservation. And number 3, in God's presence, there's life and fruitfulness. Hallelujah! Bilang pangwakas, you may ask me, Pastor, how can I operate my life in the presence of God? Paano ko papasok doon sa presensya ng Pastor? Sa ganda ng presence of God. Paano ba? Simple lang tinulo ng Lord sa akin. The Lord said me, your prayer and Bible reading is your strength. Your prayer and Bible reading is your strength. I challenge you, brothers and sisters, if you want to enter the presence, pray ka. Basa ka ng Bible. Meditate the Word of God. Sabi ng Joshua 9, meditate the Word of God day and night. Bulay mo araw, gabi yan. Amen? Ang buhay may gaganda at sasagan at aayos. Okay? Because when you dwell in prayer, and when you dwell in the Word of God, reading it, meditating, obeying it, take note of obeying, amen, you are dwelling in the presence of God, and it brings strength to your life. Nagbibigay ng lakas yan sa buhay. So, bilang challenge sa atin ng Panginoon, there is no such thing as no hope. There is no such thing as no hope. Walang bagay na nagsabing wala ng pag-asa. When God is involved, there's always hope. Remember that. So when God operates, everything is possible. Pagkasama mo ang Diyos, lahat ay posible. And take note of this. When man cooperates, kapag ang tao nakipag-cooperate sa Diyos, everything is attainable. Kaya mahalaga, kasali ka. May plano ang Diyos, pero dapat sumakay ka. Sumakay ka. Okay? Doon sa plano ng Panginoon. Kaya nga, position natin heart to seek the Lord. Okay? Never take for granted God's presence in your life. Huwag mong ganun-ganun lang ang presensya. Mahalaga yan. Amen? Mahalaga yan. Mahalin natin ang Panginoon sa buhay natin. Love God beyond everything. Amen? Seek God, Matthew. Amen? Sabi niya, 6:30, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen? Seek the Lord. Amen? Because, remember this, in the presence of God, there is life. In the presence of God, there is glory. In the presence of God, there is preservation. Kaya sabi nga ni Jesus Christ sa John 15 verse 7, ganda to, sabi ni Jesus sa John 15 verse 7, for without me, you are nothing. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya sa buhay na ito, to stay best, stay in the presence of God. Hallelujah. Kaya ngayon, bibigyan tayo ng Lord ng opportunity. Kung hindi pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, sabi ni Jesus, without me, you are nothing. May pera ka, may malakas ka, malusog ka, matalino ka, aral ka, you name it, you have it. But if you don't have Jesus sa buhay mo, sabi ni Jesus Christ, you are still nothing. Kaya today, to complete your life, masarap na meron na lahat, at lalo na meron ka pang Diyos. Ang sarap nun, no? Meron ka na lahat sa lupa, pero meron ka pang Diyos. Hallelujah! Ang sarap nun. Kaya today, don't miss that opportunity. Accept Christ in your life, and your life will be whole again because Jesus is the Lord. Kaya kung gusto mong tanggapin si Jesus sa buhay mo, sumunod ka sa mixing prayer na ito na parang kung nag-pray. Sabi mo, Lord Jesus. Sabihin mo to, Lord Jesus, today, forgive me for all my sins. Cleanse me from all my iniquities. And today, I believe in you, Lord Jesus. You died on the cross to pay all my sins. And today, Lord Jesus, I invite you to be my Lord and my Savior. I accept you in my life. Protect me, guide me, help me to dwell in your presence. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. If you accepted Jesus sa buhay mo, naniniwala ko na born again ka. And the Holy Spirit will fill you
with His presence. And maramdaman mo yung yakap ng Diyos sa buhay mo. Kaya, sa oras ito, it's a really opportunity to dwell in the presence of God. Hallelujah! So let's pray! Salamat sa Diyos. Father God in heaven, salamat po Lord sa iyong biyaya na makapag-share ng gospel. I pray this message dwells in us. And Lord, dalayan ko po Lord, sino mang Lord God nahihirapan ngayon, iahon mo sila sa kanilang kalagayan. Lord Jesus, lumalapit kami sa iyo. Ikaw ang buhay, ikaw ang bunga, nagbibigay bunga sa buhay. Ikaw ang nagpe-preserve at ikaw ang aming glory. Kaya Lord, fill us with your presence. Fill us with your Holy Spirit. And change our life for your glory, Lord God. Maganap ang kalooban mo sa buhay namin. At Lord, I pray for those who are sick, heal them in Jesus' name. To those who are lonely, Lord, I pray, Lord, ikaw ang magbigay ng kaligayahan, kapayapaan sa kanilang puso. And I pray, bless their life with all their needs, Lord. You are the great provider ng buhay namin. Salamat po, Lord, sa araw na ito. I thank you for all this day. In Jesus' name, Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you for being part of our Sunday service, and we are happy to share this great message of the Lord in God's presence. I pray you share this message to others na makita nila na pumasok sila. Napakahalaga ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Kaya nga, salamat for being part of our Sunday service. Kaya mamaya, samahan niyo pa kami. May mga gawain pa tayo mamaya after this 9 o'clock. Meron pang mamayang 11:30 with Reverend John Brade. Please, okay, hear the great message na binigay sa kanya ng Panginoon. Ganon din mamayang 3:30 with the Prayer of Faith Western and Olongapo City District. May preacher yan. Hear that great message na binigay sa kanilang Panginoon that will encourage us. And mamaya 5:30 with our senior pastor, Reverend Dr. Alex. He has a message from God para sa atin to strengthen our spirit and their life. Kaya salamat po for being with us. Salamat po, and I pray the presence of God will make our life different. Amen? The presence of God, amen, gives glory, it preserves life, and makes our life fruitful. Amen? Hallelujah. Salamat po. Kaya in behalf of Perfect Church Worldwide Ministries, sa ating spiritual director, Bishop Ross M. Nasuelo, ating senior pastor, Reverend Dr. Alex C. Nasuelo, and this is inyong lingkod, Reverend Dr. J. Nasuelo. Nagpupuri sa Panginoon. Salamat sa pribilehiyong magsilbi sa Panginoon at mapagsilbihan kayo at may share ang gospel ng Diyos. Kaya salamat po at ingatan tayo ng Diyos at naniniwala kong pagpapala ng Diyos sa isa sa atin. Okay, salamat po ulit and share this message for everyone. Glory to God. See you next time and see you in the church. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Hallelujah.